Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang darating or blessing sa taong 2025 para sa mga Pisces. Unahin muna natin gamitin itong mystical cards kung ano yung message sa iyo. Mamaya ay alamin natin kung ano yung message ng spirit guide mo. At saka guys, sinadya ko talaga na malapit na sa taong 2025 or maybe napapanood mo na ito 2025 na para mas makuha yung energy. Maganda ang message ng mga cards na ito. Kung meron ka mang nararamdaman na takot, o kaya meron kang inaalala, sasaluhin ka or tutulungan ka ng spirit guide mo. Para maging confident ka at saka lumakas yung loob mo. At paalala rin ito na kung merong sitwasyon na nagpapalungkot sa iyo, gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Yung manood ka ng paborito mong palabas sa TV or kumain ka ng mga paborito mo o gusto mo, maglakad sa labas o kaya yung magpahinga ka lang. Dahil yung mga bagay na gusto mo ang makakapagpabago ng pakiramdam mo. At saka, itong mga cards na ito ay sign na hindi mo kailangang mag-worry dahil sa maa-accomplish mo yung mga pinapangarap mo. Lalakas na yung loob mo at saka yung unhappy na sitwasyon ay magiging happy na. Alamin naman natin ang advice or message ng spirit guide mo. Six. You are moving into your best life. The transformation to abundance has begun in all areas of your life. Get ready for good luck and fortune to shower down on you. Connected pa rin dito sa mga cards na ito na ano man yung nangyayaring unhappy na sitwasyon kasi parte ito ng buhay mo. Nakadalawang cards ka na merong swerte na darating sa iyo na solution sa mga problems mo. Gamit naman ng tarot cards ay alamin natin kung ano ang dapat mong i-focus, ano ang ma-achieve mo, ano ang magiging hadlang. Para malaman natin kung ano yung darating sa taong 2025 na mga Pisces. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Three of Swords, Queen of Pentacles, the Hierophant in reverse. Tatapatin kita Pisces para hindi sa akin magalit yung guide ko na nagbigay ng message. Merong sitwasyon na hindi na talaga akma sa buhay mo kasi kung pipilitin mo ito, ikaw yung hihilahin pababa. Kahit may mga nawala sa'yo na hindi mo matanggap, meron pa rin namang natitira na pwede mong pahalagahan. Yun ay yung respeto sa sarili. Mahirap talaga mag-heal, lalo na kung sobrang lalim ng trauma na sinapit mo. Pero base sa mga cards na ito, ang pinakamakakatulong sa'yo ay ang sarili mo. Pwedeng hindi agad-agad yung healing, pero wag mong pabayaan yung sarili mo. Mag-focus ka sa mga magandang mangyayari
pagkatapos ng pagharap mo sa sitwasyon. Ang ilan sa inyo sa career or negosyo, merong person na binubuli ka or hindi maganda yung trato sa iyo. Pero nagpapakatatag ka at saka nagpapatuloy kang magtrabaho. At saka may mga bully na person or hindi mo makasundo na merong ginagawa na mali. Mas maigi na umiwas ka sa mga ganitong person. Or kung ikaw may-ari ng negosyo mo, bago mo sila pagsabihan, kailangan meron kang ebidensya. Para sa ilang single, itong 3 cards ang nagsasabi na merong potential person na nagpakita ng interes sa iyo. Pero pinapakita mo or ipinaparamdam na hindi ka interesado sa potential person or sa love. Ang ilan na nasa relationship, kahit na ang relasyon nyo ng person mo ay merong third party, pwedeng nanggugulo na kaibigan or kapamilya, inaasikaso mo pa rin yung person mo. Kahit maraming nakakasakit sa damdamin mo, ay ginagampanan mo pa rin yung responsibilidad mo. May ilang person na hindi pa kayo kasal ng person mo o kaya may ilan sa inyo na pareho kayo ng gender ng karelasyon mo. Ang ilan naman, ikaw yung kumikita kesa dun sa person mo. At syempre, gusto mo rin na magkaroon ng sariling career ang person mo kahit na magkarelasyon kayo. King of Swords, 5 of Wands, The Magician. Ito naman yung mga cards para sa ano ang ma-achieve mo sa taong 2025. Ibig sabihin nito ay ikaw mismo yung magkakat sa hindi magandang sitwasyon na nangyayari sa karir mo, sa negosyo, or personal na buhay. May mga taong nananakit sa damdamin mo, ikaw yung may kontrol sa buhay mo. Sundin mo yung mga pangarap mo at huwag intindihin yung mga taong sisira sa diskarte mo or plano. May mga ma-achieve ka kasi merong milagrong darating sa buhay mo. Sa financial, ang ilan sa inyo, nagkakaroon ka ng problema sa money. At focus ka kung paano mo ito masusolusyonan. May mga person din na hindi mo dapat takasan kung ano yung problema mo sa financial. Kahit na mauwi man ito sa makakasakit sa damdamin mo. Sa ngayon, nasa hindi magandang estado yung financial ng ilan sa inyo, pero magkakaroon ka ng pagkakataon na dumami yung financial na darating sa iyo. Magkaroon ng tiwala sa sarili at saka sa abilidad. Para sa ilang single, may potential person kang nagugustuhan pero isnabero ito o kaya suplada. Kasi meron din itong issue sa personal niyang buhay. Sa ngayon, hindi pa love ang hinahanap ng potential person na ito kundi kaibigan. Sa mga ilan na nasa relationship, gusto mo na maging fair. Ano man ang sitwasyon sa relasyon niyo ng person mo, pero hindi ito nangyayari. Ang nagiging problema pa, dumadagdag pa yung pamilya ng person mo or ibang tao sa problema nyo. Pero ma-overcome nyo ito ng person mo dahil yan sa iyo. Ano man ang gender mo kasi nakadalawang cards ka na mapag-unawa ka at saka ginagawa mong kalma yung situation. Sinusuri mong maigi yung mga desisyon mo. Mas tinitingnan mo yung positibong pananaw sa bawat sitwasyon. Kahit na nahihirapan ka na gawin ito.
The Lovers, the Hangman, Ace of Swords in reverse. Ito yung mga cards para sa ano ang hadlang. At base sa mga cards na ito, binibigyan ka ng tip. Kasi itong mga cards na ito ang nagsasabi, mareresolbahan mo yung problem mo sa kapwa mo or sa person mo kung magiging mahinahon ka. Kasi itong tatlong cards na ito ay maybe at saka unfavorable ang meaning. Kaya sinasabing maging mahinahon para hindi lalong maging risky or maging malaking problema yung kakaharapin mo. Para sa ilan, stable ang kalusugan mo. Pero sa ilang Pisces, hinay-hinay sa mga kinakain at saka yung mga nakaka-pressure na situation. Kung pregnant ka o kaya meron ka na talagang health issues. At saka kapag nagdidesisyon ka patungkol sa kalusugan mo, pairalin mo yung pagiging makatwiran at saka yung common sense. Huwag pairalin yung emosyon para tama yung mga desisyon na gagawin mo. Para sa ilang single, ay ready ka na magkaroon ng bagong karelasyon pero nag-iingat ka na. At yung nangyaring heartbreak sa nakaraan ay malaking lesson sa iyo. Magagamit mo na para makilala ng gusto yung mga taong papapasukin mo sa buhay mo. Yung next person, kailangan nitong dumaan sa buhay mo. Meron siyang itsura at hindi rin magtatagal yung magiging koneksyon nyo. Pero mas mabuti na alam mo na. Ang ilan sa relationship, ang tagal nyo na ng person mo. At saka marami ka na rin isinakripisyo at saka pagtitiis. Kaya nag-i-stay ka sa relasyon nyo. Itong final card na Ace of Pentacles, di ba sinabi ko na nga kanina na dadami yung pera mo or yung financial mo. Ito pa rin ang nagsasabi na merong long term na mangyayari sa buhay mo. At ang pinakauna ay yung financial. Magandang kita. Itong Seven of Pentacles ang nagsasabi na yung magandang kita mo ay ilalaan mo sa mga alam mong pwede mong mas mapakinabangan. Meron ng pagpaplano at saka hindi mo aaksayahin yung mga magandang pagkakataon na dumarating sa iyo. Itong Ten of Pentacles naman ang nagsasabi, bukod sa pag-iingat mo sa financial, ang family mo ay masusuportahan mo sa kung ano yung mga pangangailangan nila at saka dito mo ibubuhos yung financial na meron ka. Bukod sa magandang pagsasama, magaling din mag-manage yung person mo sa financial kaya mas mapapalago nyo pa ito. Hiling ko na lahat ng mga pangarap mo sa taong 2025 ay magkaroon ng katuparan. Happy New Year!